ang bantayog ni Manuel Luis Quezon. Dito lamang po yan sa Quezon City Memorial Circle sa tapat po ng Quezon City Hall. At syempre, kapag pinag-uusapan po natin ay ang dating Pangulong Manuel Luis. Like heaven by the Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. We're sa 99.9% sa pera, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, maging sa 10 sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagaring, inyong lingkod, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Sandali muna. May karugtong po ang tinurang iyon ni Manuel Luis Quezon. Anya, kahit na pinatatakbo ng malaimpyerno ng ating mga sariling kababayan ng pamahalaan, komo tayo na masusunod, tayo na ang mga soberanong mga mamayan, maaari nating palitan ang siste. Alam naman po natin pare-pareho na hindi po umabot sa peacetime si Presidente Manuel Luis Quezon. Siya po ay namayapa bago siya nakauwi sa Pilipinas, kaya ang humalili sa kanya si Manuel Rojas. Kung hindi ako nagkakamali, sana tama ang aking pagkakaalala. No? At siyempre, atin din pong malinaw na malinaw sa ating isipan, sa sentido komon, na lahat ng naging presidente at naging mga politiko, no, simula noon hanggang sa mga oras na ito, ayaw po nila ang isang Pilipinas na pinatatakbo ng animoy langit. Ayaw nila, gusto nila pinatatakbo ng malaimpyerno. Huwag niyo pong katatandaan, bagaman ito hindi po itinuturo sa ating mga paaralan, ang dakila at dalisay talaga na diwa ng himagsikan ni Nagat Alis Bonifacio na sinuportahan ng ating mga ninunong katipunero ay maitatag ang malayang bayan. Demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury of we the sovereign Filipino people, justice system. Kaso hindi nagustuhan ng Campo Aguinaldo. Ayaw nila na paghahati-hatian ng mga soberanong mga mamayan ang mga kayamanan na mababawi mula sa mga Kastila, ang mga praile, ang mga malalawak na lupain. Ayaw nila. Gusto ng mga katipunan, mga Campo Aguinaldo, suluhin ang kayamanan ng bayan. Kaya pinaslang nila si Gat Andres Bonifacio. Hindi po ba? At di lamang yun. Pinaslang din po nila ang pangarap Pinoy. Ang makapagtatag na makatarungan at makataong lipunan. Hanggang sa mga oras na ito, ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan ayaw ipairal ang hukuman trial by jury of we the people, justice system na siya pong pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ang kambal tuko ng demokrasya. Ang the epitome of democracy. Matatandaan po natin, hindi po umabot sa peacetime si dating Pangulo Manuel Luis Quezon. Kaya yung kanya pong sentido komon, marahil na maari po nating palitan ang anumang sistema ng ating pamahalaan kapag ito ay hindi na kumbaga nagtataguyod ng kapakanan, karapatan at kinabukasan ng sambayan ng Pilipino
hindi na po nangyari. Yung mga politiko na humalili sa kanya, unfortunately, mga traidor at kawatan, ayaw na nila na baguhin yung sistema ng hukuman sapagkat yung kanila pong pangarap, ang manggitata sa nakaw na kayamanan ay masasawata. And so, tayo po ngayon ay mga pwersa itsapwera sa panahon at ngayon, no? Ang tagapagmana ng dakila at dalisay na diwa ng himagsikan ng ating po mga ninunong katupunero sa pamumuno ni God Andres Bonifacio. Tayo po ngayon ang sa ating mga balikat na kaatang ang pagtatatag ng malayang bayan, mas pinalawak na sangguniang bayan sa pagitan ng mga nanunungkulan at mga soberanong mga mamayan, powered by hukumang trial by jury, sapagkat lahat po ng mga demokratikong proseso, lahat po ng mga batas sa hukumang trial by palakasan, baliwala. Ang katotohanan, baliwala. Ang ebidensya, baliwala. Ang meron lang yung malalakas sa pamahalaan. Kaya ang ating gobyerno nagiging sandikato Kasi kontrolado ng mga traidor at kawatan ang hukumang trial by palakasan. Ganun lang po kasimple yon. So, sa sagradong boto lamang po. Itatag po natin ang partido KKK 2.0 Demokratiko. At sa pamagitan ng ating sandamakmak na tigi-tigisang boto, tayo naman mga itsapwera ang magpatakbo sa buong pamahalaan umpisa 2028. Isa na po ninyo pag-organisa na inyong mga chapter sa barangay, sa munisipalidad, sa syudad, at sa probinsya. Huwag na ho kayo mag-antay pa ng basta't magkusa na lamang ho kayo. At i-message nyo lang sa akin sa Facebook pagka nakapagtatag na kayo ng organisasyon ninyo nang sa ganon ay amin kayong mai-recognize. Ano po? At kayo din po ang bahala na mag-aproba yung kabuang membership sa diwa ng tunay na demokrasya. Ang siya po may final say kung sino po yung magiging opisyal na kandidato ng ating partido KKK 2.0 Demokratiko. Hindi na po natin kailangan maghasa pa ng tabak o magpatulis ng sibat. Isang sagradong boto na lamang po ang ating kailangan upang pabagsakin ang sindikatong gobyerno. Kailangan po umiral ang mga batas, ang demokratikong proseso. At mangyayari lamang yan kung ang sovereign power ng mga mamayan bilang mga huwes sa lahat ng korte ay in place sa demokratikong proseso. Malinaw naman na ginagamit ng lahat ng mga sindikato sa gobyerno ang hukuman trial by palakasan para tayo ay pagnakawan. Di lamang po, milyones, bilyones, trilyones ang ninanakaw po sa atin. So panahon na para yan ay tuldukan. Muli, dapat lang. Juror. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, inyong lingkod, PhD Public Administration Honoris Causa. Like. Share po itong video natin ito para po marami po tayong maimumulat. At gamitin natin ang social media sa ating dakila at dalisay na advokasya. May God bless us all. May God bless Philippines.